Ilang mga paghahanda para ho sa Bangsamoro parliamentary election matapos nga na itong naging paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa linya na si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Victor, batay nga dito sa initial na calendar of activities. Nasa halos 6 na buwan na lamang ang natitirang panahon bago ang halalan. Target ng poll body na ma-accredit ang mga political parties at sectoral organizations sa Abril at Mayo. Itinakda naman ang filing ng Certificate of Candidacy sa una hanggang 3 linggo ng Abril o pagkatapos na yan ng Semana Santa upang mabigyan ng sapat na oras ang pagsusumite ng mga kaso ng disqualification at cancellation ng Certificate of Candidacy. Pagtapit naman ng Hunyo, inaasahang final na listahan ng mga kandidato upang maihanda ang balot at ang ayos ng mga pangalan sa database. Pagtapit naman ng Hulyo, sisimula ng pag-imprenta ng tinatayang 2.4 milyong mga balota kasabay ng verifikasyon upang matiyak na mababasa ito ng mga makina sa araw ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. Buong bansa na rin. Isipin niyo po ngayon ay Marso na, mag-a-Abril na po. Ating pong bilangin, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, at saka Setyembre. So halos 6 na buwan. Technically nga, halos 5 buwan na lamang po yan. Ngayon po, 2 buwan na ito mula po sa buwan ng Abril hanggang Mayo, tayo po ay mag-a-accredit ng political parties at sectoral organizations. At all costs, dapat may matapos na kami na accreditation ng prosesong yan sapagkat kinakailangan may listahan na tayo bago pumasok ang buwan ng Hunyo. Yun naman pong filing ng kandidatura, dapat yan ay magsimula ng mga second week going to the third week, 3 linggo ng Abril upang meron na tayong listahan ng mga pangalan bago't matapos ang Abril dahil meron pong mga magpa-file ng mga disqualification. Kaugnay nito, tuloy-tuloy rin ang voters education campaign ng Commission on Elections sa nalalabing mga buwan upang hikayatin ang mga mamamayan na makilahok at maunawaan ang kahalagahan ng kanilang boto. Binabantayan din ng komisyon ang krisis sa langis dahil posibleng makapekto ito sa logistics at pagsasagawa ng halalan. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. The voters education natin doon sa Bangsamoro. Ngayong naging maliwanag na ang eleksyon ay September 14, kinakailangan makapagsimula na kami ng malaliman, malawakan na voters education itong buwan ng Abril, Mayo, Hunyo. Napaka-importante upang masabi natin sa mga kababayan natin anong presinto ba kayo kabilang, anong distrito ba kayo kabilang, pag nag-file ng kandidatura yung isang kandidato, saan ba siya kabilang. Are we seeing other factors na pwede pang magpanuno dito sa BARM? And gaano ka-ready ang COMELEC sa intervention na po kung mangyari yung ganun po? Ang pinakamalaking factor sa kasalukuyan, siyempre, yung nararanasan nating crisis sa enerhiya at yung giyera dyan sa Middle East. Kung kaya maaari yan isa sa mga factors na makaapekto sa ating paghahanda dito sa Bangsamoro parliamentary election. Huwag naman sana. Samantala, nagpasalamat naman ang Bangsamoro government sa pagtatakda ng petsa ng halalan matapos ito ilang beses naman tala. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, matagal na itong hinihintay ng mga taga-Bangsamoro upang sila mismo ang makapili ng kanilang mga lider sa rehiyon. Dagdag pa niya, handa ang pamahalaang regional na tumulong sa Commission on Elections sa pagsasagawa ng halalan at naniniwala siyang magiging mapayapa ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Good. At saka matagal po na namin yun inaantay kasi the Filipino, the Bangsamoro people deserve na ang mamumuno na po sa kanila is yung mga elected by them. Doon po tayong may tulong doon. But conducting election is all prerogative or responsible of the COMELEC, and I am sure that COMELEC has enough money for that to conduct the election. But every election, the ANP and the PNP is always deputized by the COMELEC, and I think it would be a very peaceful election because, this election is only for BARM.
mula sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.